Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord, sa masayang araw para sa iyo, Panginoon. Jesus is alive. Across the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. No, no, forever I am saved. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are Praise the mine. Lord. This joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am saved. What a glorious day, what a glorious way. We are saved. That you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious day. I love the name, so much power in the name. Oh, what a glorious day, what a glorious way. That you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious name. Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am saved. Forever I am saved. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Isang mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat sa ating Panginoon at may pagkakataon na naman tayong makapakinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating midweek fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, sige po, i-like po natin at i-share ang live streaming ng ating fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala. At sa atin pong pagpapatuloy,
Tara na po, sabayan po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpuput. Pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga spiritual na awitin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's rejoice, let's celebrate. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for your grace, for your goodness. We truly are blessed enough, Lord. We're going to praise your name. Come on, let us sing. Set free in your love, washed clean by your blood. So faithful, so true, my desire, more of you. Set me by your love. Christ in me. Christ in me,
Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Lord, for your goodness, Lord. Thank you for your glorious presence that we feel in this place, Lord. Hallelujah. Thank you for the joy in our hearts, Lord. Thank you for the strength. Thank you for the comfort, Lord. Thank you for our lives, Lord. We just want to thank you for this day, Lord, for everything you have done for us, Lord Jesus. And we continue to praise your name, Lord. We continue to worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, you know ano ang nasa puso namin, Panginoon. Right now, Lord, we surrender them everything to you, Lord. And at this moment, we just want to declare how good you are in our lives, Lord. Sa kabila, Lord, mga pinagdadaanan namin pagsubok, Panginoon, mga pangailangan, karamdaman, Lord. You are above all them, Lord. You are faithful enough, Lord. Lord, your goodness, your promises, and you never fail us, Lord. And you will never ever fail us, Lord. And at this moment, Lord, we just want to thank you for everything you've done for us, Lord. From our hearts, Lord. Sa bawat araw ng ginagawa mo, Lord, andun yung mga pangako mo, andun yung pag-asa mo, andun yung kalakasan, yung comfort, Lord. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord. And we just want to give everything to you, Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat, Lord, because without you, we are nothing. Wala kami sa lugar na to na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hear our hearts, hear our prayers, hear our praise, Lord, from our hearts. As we continue to worship you, we just want to lift your name on high. The name above all names, Lord. The glorious presence, Lord. The King of Kings, the Lord of Lords, Son of God. Everything is about you, Lord. About your grace, about your goodness. It's not about us, Lord. Fill us with your spirit, Lord. Fill us with your grace. Continue to worship you, Jesus. Hallelujah. My church, let us sing from our hearts. Let's declare His goodness, His faithfulness. Sing with all our might. Let's lift His name on high. Hallelujah. Patuloy nating papurihan ng Panginoon galing sa ating mga puso. We praise your name, Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And through my life you have been faithful. And through my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God.
won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me through the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. Your death is just a doorway into resurrection life. And if I join you in the suffering, then I'll join you when you rise. When you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing. My song will be the same. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise your name, Lord. Mga po, naihanda na po natin ang ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ituon po natin ang ating mga puso at isipan upang makapakinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa series na Living the Beatitudes sa topic na Blessed are the meek. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Palang ang araw po sa ating lahat sa pagsisimula ng gawain natin. Humingi tayo ng karunungan mula sa Espiritu ng Diyos na matutunan natin mula sa pag-aaral ng kanyang mga salita, ang mga mensahe at mga bagay na nais niyang ituro sa atin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na tinipon mo kami para mag-aral ng iyong mga salita. Sa aming pagtitipon, hinihiling namin ang gabay ng Espiritu mo na siyang tunay namin tagapagturo upang maunawaan namin ang kalooban mo at ang mga bagay na maganda at higit na makabubuti para sa amin. Ituloy mo na hindi lamang namin maunawaan ito, kundi maisabuhay namin sa pangalan ng aming kinikilalang Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa araw po na ito, magpapatuloy po tayo sa serye Living the Beatitudes sa paksang Blessed are the meek o pinagpala ang mga mapagpakumbaba. Ano nga ba ang pagiging mapagpakumbaba? Sa sanlibutan, sa kasalukuyan, marahil ay napaka-negatibo na ng ng pagpapakahulugan natin sa kung ano nga ba yung pagiging mapagpakumbaba. No? Madalas, ina-associate natin yung salitang mapagpakumbaba sa pagiging pasibo o sunod-sunuran na lamang, pagiging kimi, no, hinahayaan natin na tapakpakan tayo, no, o kawalang kakayahan na sabihin kung ano yung gusto mong sabihin sa takot na masaktan mo yung taong pagsasabihin nito. So the world looks at it in a very negative way. And that perhaps will explain kung bakit maririnig din po natin sa iba yung kasabihan na o yung mga salitang katulad nito na hindi, tama na yan. Ilaban mo kung ano yung para sa iyo. You deserve something better. No? Makipag-agawan ka sa kapangyarihan kung kailangan mong pumatay,
No, kung kailangan mo isanlagi yung kaluluwa, then go for it just for you to ensure that the power you are longing for, no, will be yours. Mayroong iba, kuhanin mo kung ano yung para sa'yo. Kumbaga parang, with all these expressions, no, we look at it, no, I'm talking about meekness, o yung pagiging kumbaga, kung tinanautuloy natin ito sa napaka-negatibang paraan. But is this how the Bible say it? No? Tingnan po natin sa Matthew 5 verse 5. At ang nagsasalita rito ay ang Panginoong Yesus. Kanyang sinabi, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Kung yung pagpapakumbaba o yung ideya ng pagpapakumbaba ay yung mga bagay na binabanggit natin kanina o kapareho ng mga bagay na binabanggit natin kanina, then why Jesus Christ will tell us that blessed are those who are meek unless may ibang pagpapakahulugan ang Diyos. Kung ano nga ba ang kahulugan ng, kung ano nga ba ang pagpapakumbaba. And one more thing, sinabi ng Diyos, sa mga mapagpakumbaba, mamanahin nila ang daigdig. There is a promise. No? Isang bagay po na dapat natin makita dito. Hindi po hinaan ang pagpapakumbaba. No? At ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng isang bagong perspektibo na kung ano nga ba yung tunay na kalakasan. No? Hindi ito kung paano ito nakikita ng sanlibutan. No? Sabi po rito, ang Griegong salita daw po, o salitang Griego para sa mapagpakumbaba ay praus. Na hindi po siya nangangahulugan na mahina o kaduwagan. Pag sinabi daw pong praus sa wikang Griego, ibig sabihin nun ay kapangyarihan, narerendahan, o nasa ilalim ng, o kapangyarihan kayang kontrolin na may hawak nito. Kasi po, dalawang bagay yan. It's either the one who possesses the power, who is in control, or the one who is possessing it is the one being controlled by power. Ulitin ko po. Dalawang bagay po ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Una, gamitin mo ang kapangyarihan, pamahalaan mo ang kapangyarihan, at kontrolin mo ang kapangyarihan bilang nagtataglay nito. O ikaw ang gamitin ng kapangyarihan o ikaw yung makontrol o masubdue ng kapangyarihan. Para po mas maintindihan natin, gamitin po natin bilang isang halimbawa ang kabayo. Ang kabayo sa kanyang sarili ay mayroong, sabihin natin, it possesses enormous power. No? Pero makikita po natin ano yung magagawa ng enormous power, no? Kumbaga parang nakikita po natin mas nagiging well, siguro sa perspective ito ng isang tao na gumagamit, no? Kung sa kanyang ganang sarili at gagamitin niya yung kanyang kakayahan, no? Kumbaga parang undisciplined, untamed, undirected, masasayang. No? Pero makita po natin, yung isang kabayo that is tamed, that is directed, and that becomes a discipline, nakikita po natin, nagagamit po siya for a higher purpose. No? Nagagamit siya as a means of transportation, at marami pang iba. So, parang ganun din yung buhay ng tao. The more we surrender the power o yung kapangyarihan na mayroon tayo, ano man yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, the more our lives become meaningful. Because we derive life's meaning from God alone. Maliban po na ang Diyos ang mayroong control sa buhay na mayroon tayo, it will be a life
that has no direction and has no purpose. Sabi rin po rito, no? Sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang bitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So mamaya po, hihimay-himayin po natin yung bawat sinabi na ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Pero ang maliwanag po sa partikular ng talatang ito, kung mayroon mang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakumbaba at pagsusuko ng kanyang kalooban sa Diyos, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya mismo ang ating modelo sa kung ano ba ang ibig sabihin ng kapakumbabaan at paano ba ipamuhay ang kapakumbabaan. Katulad po ng binabanggit doon sa talatang nabanggit, kumaga Jesus has this so-called divine power. Di ba pwedeng hindi naman mangyari sa kanya yung mapako siya sa krus. Pwedeng hindi naman mangyari sa kanya yung mabugbog siya, malatigo siya. At lahat ng mga hirap na pinagdaanan niya, pwede niyang tawagin ang hukbo ng mga anghel upang siya ay ipagtanggol. Pwedeng magpababa siya sa langit mula ng apoy at tuputin ang lahat ng mga taong nasa likod ng kanyang kinasapitan. O, at pwede niyang utusan ang mga bansa na lumuhod sa kanyang harapan. Pero sa kabila ng lahat ng otoridad at kapangyarihan na mayroon ng Panginoong Jesucristo, katulad ng binasa po natin kanina sa mga talata mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, kusang loob niya na isinuko yung lahat ng kanyang kapangyarihan na mayroon siya sa Diyos na ating Ama. Ang sabi niya, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinakbad niya lahat ng katangian ng pagka-Diyos at namuhay ng isang halipin. Dito makikita po natin ang Panginoong Jesucristo mismo, He humbled Himself. Mga kapatid, hindi po ito papapakita ng kahinaan. Hindi po ito kahinaan. On the part of Jesus, it is something intentional. Ginusto niya. Ginusto niya ito. Pinili niya na isuko ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos upang matupad niya yung layunin ng Diyos. At ano po yung layunin ng Diyos? Ang kaligtasan ng sanlibutan. Na wala pong ibang pwedeng gumawa nito liban sa ating Panginoong Jesucristo. It is only Jesus who can save humanity. Makikita rin po natin doon sa naging buhay ng Panginoong Jesus. Naging masunurin siya. Sabi nga po dun sa kasulatan na binasa natin kanina, naging masunurin siya, oo, hanggang kamatayan sa krus. Hindi po siya nagsimulang masunurin, pero ang sinasabi po ng kasulatan, na natili siya sa pagsunod sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo po, may ilang bagay po na gustong ipakita rito ang Panginoong Jesus. Patungkol sa kung ano ba yung pagpapakumbaba. Una yung pagpapakumbaba, dun po sa una natin pinag-usapan, yung meron siyang divine power. Pero hindi po niya ginamit yun. Why are you treating me this way? Hindi niyo ba ako kilala? I am the Son of God. I am God. I am your Savior. Ako ang inyong tagapagligtas. Ano yung ginagawa niyo sa akin? He has all the title that we want. Pero hindi po siya nagkaroon ng feeling of entitlement. Hindi niya ginamit yung kanyang katatayuan. At alam niyo pa po, hindi niya ipinagyabang
yung kung sino ba siya. Ang sabi nga, namuhay pa siya katulad ng isang alipin. Hindi naman po yung alipin na utusan, hindi po yung alipin na ang sinasabi rito ng Biblia ay yung naglilingkod, naglilingkod sa kapwa. Siya, sabi nga po, yung ipinakita ni Jesus Christ is an example of servant leadership. Siya yung leader na hindi siya yung pinagsisilbihan, hindi siya yung utos lang na utos. Siya po yung leader na kasamang gumagawa ng mga tao. At sa maraming pagkakataon ay siya pa ang naglilingkod. Hindi siya yung tinutulungan, siya yung tumutulong. Hindi po siya sa pakinabang lamang. At ang pagpapakumbaba, katulad po ng binabanggit natin kanina, ibig sabihin po ng pagpapakumbaba, kasi ang ibig sabihin din ng pagpapakumbaba, mamaya makikita natin yung pagsusuko ng kalooban sa Diyos. At ano po yung pinakamainam na manifestasyon ng pagsusuko ng buhay kay Kristo? Yung pagsusuko po ng buhay kay Kristo, nakikita po ito hindi lamang sa pagsasakripisyo, kundi po din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung totoong manifestation ng pagsusuko sa kalooban ng Diyos. Sinusunod mo ang kalooban ng Diyos at hindi ang iyong kalooban. Kaya ang Panginoong Jesus, as an example to us, nung hanggang kamatayan, namatay siya, no? Nung siya'y tao, no? Namatay siya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Until the time na nag-resurrect ang Panginoong Jesus. So makikita po natin dito na hanggang kamatayan, no, naging masunurin ng Panginoong Jesus. Katulad ng sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, sabi nga natin, since He has all the power, pwede niyang sabihin mo sa harapan ni Pilato, pwede gumawa siya ng mga himala para matulala ang mga ito. Para itrato siya ng mabuti. Kasi anak siya ng Diyos. Kasi Diyos siya. Pero hindi po yung ginawa ni Jesus. Kasi maliwanag kay Jesus yung kanyang identity. Katulad din po natin, we do not belong to this world. Hindi ko kailangan yung recognition ninyo. Kasi nasa mataas na katungkulan si Pilato. Parang nasa mataas na katungkulan si Pilato sa sanlibutan. Pero at sa Jesus, kung paano siya tinitingnan ng sanlibutan, hindi siya kapantay ni Pilato, pangkaraniwan siya. Liban sa narinig nila na gumagawa siya ng mga himala. No? Ito lang yung pagkakakilala sa kanya ng maraming tao. But Jesus Christ knows very well His identity. Kaya ang sabi niya, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world. Hindi dito ang aking kaharian. Kung ang kaharian ay sa sanlibutan ito, ang aking mga lingkod ay ipaglalaban ako upang hindi ako maipagkanulo sa mga Hudyo. Subalit ang aking kaharian ay hindi mula sa mundong ito. So, alam niyo po, bakit na pinagpas ni Jesus Christ yung mga hindi magandang pagtrato sa kanya? Yung mga panguyom sa kanya, pangbubugbog sa kanya, pangmamaliit sa kanya. Despite the fact that He is the King of Kings and the Lord of Lords. He knows where He is standing. Alam niya kung saan siya nakatayo. Alam niya yung kanyang identity. Kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya na hindi siya mula sa mundong ito. Alam niya, He belongs and He owns the kingdom of God. Kaya, sige, mataas ka, mababa ang tingin niyo sa akin. Binubugbog niyo ako, sinasaktan niyo ako kasi maliit lang ang halaga ko sa inyo. Wala akong halaga sa inyo. But I don't have to fight that because I don't belong to this world. Hindi na ako makikipag-agawan kung sino ang mas makapangyarihan sa atin.
Hindi na ako makikipagtalo kung sino ang mas tama sa atin. Habang ang marami po sa sanlibutan ay obsessed sa kapangyarihan. Kasi, alam niyo po, parang yung kapangyarihan, yung possession, no, yung makayamanan, yung mga titulo na meron tayo, yung pagiging laging tayo yung tama. Para kasing nagdadagdag yan ng ano eh, nagdadagdag yan ng ano eh, kumbaga parang hinahanap ng iba yung worth nila, yung halaga nila sa mga bagay na ito. And dahil hindi nila ito nakukuha, madaling makuha, some are getting frustrated. At yung nakuha naman nila ito, no, some are willing to sell everything, including their souls, including their lives, para masecure lang na meron ito. When in fact, at the end, alam din natin naman na mawawala ang lahat. So again, no, nauuwi lang din uli sa frustration. Laging yung tao, they are fighting for control. No, sabi nga natin, pag mataas ang napag-aralan mo, pag may title ka, kapag ka mayroong kapangyarihan ka, kapag mayaman ka, ang taas ng tingin natin sa tao. Ito yung nagiging batayan na natin ng kung ano yung kanyang pagkatao. Pero mga palamuti lamang po ito. Sabi nga ni Jesus, "My kingdom is not from this world." Ganon din po ang sa atin. Tayo ay mga manlalakbay lamang dito. Pero ang sabi nga po, yung mga taong mapagpakumbaba in contrast, malaya po sila dun sa struggle for status. Bakit po? Bakit hindi po sila nakikipag-agawan? Wala po, kumbaga parang walang bigat sa kanila yung, kumbaga parang bakit walang bigat sa kanila yung habang nagkakagulo ang sanlibutan sa pagkakaroon ng magandang estado sa buhay, magandang titulo, no, malakas yung mataas na kapangyarihan o posisyon sa pamahalaan halimbawa, bakit yung mga taong magpapakumbaba ay malaya sa mga bagay na ito? Bakit po kaya halimbawa napakahirap mong ginawa ka ng hindi maganda, binastos ka, no? Um, Bakit kaya yung mga tao who are weak, no? They don't have to assert themselves. Parang hindi nila ma-feel yun. To defend their reputation, to demand kung ano yung bagay na what is due to them. Sinaktan mo, kaya dapat pambayad ka ng ganito. Well, hindi ko po sinasabi magpakamartir tayo. Again, it is your choice. Hindi po sinabi na, hindi po pinipilit sa atin ng Bible yung kanyang mga inaaral. Ang sinasabi ng Biblia, magbukas tayo sa kanyang mga turo. Pwedeng ito ay hiwalay sa kung ano ang tinuturo ng sanlibutan. Pero hindi ibig sabihin po nito na ito ay mali. Ang sinasabi ng Diyos, kung gusto mong maranasan yung kanyang mga pangako, ibukas mo. Sinasabi din ba, kung ngayon ba sinasabi ng salita ng Diyos na tanggapin na lang natin yung mga ginagawa sa atin na hindi mabuti. Hindi rin po yun ang sinasabi ko at sinasabi ng Panginoon. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos na maliwanag dito, sometimes those who are oppressors, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa atin, parang, at minsan nga may ginagawa na tayo to defend our reputation. No? Kuhanin yung para sa atin. Pero at the end of the day, parang hindi rin tayo kompleto. At yung minsan nga, hindi rin parang marami tayong kilalang ganyan. No, na abuso, no, physical, sexual, etc. No, pero they don't get what is true to them. No, lalo na ang kalaban nila ay mga malalaking tao. Pero bakit po yung mga tao mapagpakumbaba? No? Bakit po sila, they can still be at peace. Kasi naunawaan po ng mga tao nito at nagtitiwala po sila dun sa dalawang katotohanan. Ano po yung dalawang katotohanan na yun? Naniniwala sila sa katarungang nagmumula sa Diyos. At naniniwala sila na sa huli, ang mananaig ay ang kalooban ng Diyos. Pwede hindi nila nakuha ang hustisyang ito sa sanlibutan ito.
pero naniniwala sila na hindi nakapikit ang Diyos. Kaya po alam natin, katulad po halimbawa sabi dito sa Psalm 37 verse 11, tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Mga kapatid, dalawang bagay po eh. Kung hindi natin makuha yung mga bagay na sa palagay natin, hindi tayo tinatrato ng mabuti. Halimbawa sa palagay natin, nilalamangan tayo, niluluko tayo, pinagsasamantalahan tayo. Hindi natin kailangan maging, kumbaga parang kung minsan nakaka-frustrate talaga yun, nakakainis yun. Kung nilalamangan ka, niluluko ka, inaabuso ka, ginagawa ka ng hindi tama, wala pong matutuwanan. Pero lagi po nating tatandaan, sa Diyos ang panghihiganti. Sabi po ng iba, yan daw po yung dialogue ng mga tao, mga mahirap. No? Yan daw po yun yung dialogue ng mga taong parang um, utak alipin. Pero iba po ang sinasabi ng Biblia. Yung ganong klase ng pangatwiran sa Diyos ang panghihiganti, hindi po ba pagka inilagay mo na yung iyong isipan na sa Diyos ang panghihiganti, number one, that means to say, putting all your trust and confidence to Him. You are putting your faith to God. Hindi mo po pinagsasawalang bahala. Kasi lalo na kung ginawa mo naman yung mga pwede mong gawin, pero nakita mo, this is something that is really beyond your control. May mga bagay na pwede nating gawin at may mga bagay na alam natin na higit na sa ating kalakasan at kakayaan. Pero, pagwawalang bahala po ba yung ipaubaya mo sa kapangyarihan ng Diyos? Hindi po. Kasi alam natin na walang bagay na hindi magagawa ang Diyos para sa atin. That is dependence on God. At ito po yung hinihingi sa atin ng Diyos. Ganap na pagdepende sa Kanya mula sa maliliit hanggang sa malalaking bagay. Tinuturuan po tayo ng sanlibutan to become independent kasi alam po ng sanlibutan na wala pong magtatagal sa mundong ito para subaybayan at bantayan tayo palagi. Pero iba po kasi kung paano tumatakbo ang kaharian ng langit. Ang nandoon na kasama natin ay ang Diyos na mananatili magpakailanman, para subaybayan at gabayan tayo. Kaya pwede tayong dumepende sa Kanya ng panghabang buhay at ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin ng buong buo. No? Hindi po kasi ibig sabihin ng resting in God's justice, parang we stop, no? We stop from asking what is due to us. No, yung hustisyang para sa atin, no? Ibinibigay lang po natin. Kumbaga parang sa sanlibutan, huwag mo ikang ilagay yung batas sa iyong mga kamay. Ganun din po tayo. Ibinibigay po natin ito doon sa tamang otoridad, doon sa may higit na kakayahan na magbigay nito sa atin. At yun po ay ang Diyos. Hindi man doon sa time frame natin. Pero sabi nga po, kung ano itinanim ay siyang aanihin, ang lahat ay mangyayari sa panahong itinakda ng Diyos at walang malilimutan ang Diyos. Lalo na po sa mga anak ng Diyos na sa ating mga anak ng Diyos na ginagawa ng hindi maganda, the Lord will be the one to seek justice for us. Sabi din po natin yung pagsasubmit po yan sa kalooban ng Diyos. Ano po? Nabanggit na po natin yan. At kaakibat din po nito, yung pinanalaya natin yung sarili natin, doon po sa mga, napakahalaga po na makalaya tayo din sa mga ego, pride, na meron tayo. Kasi alam niyo po, yung ego at saka po pride na meron tayo, ito po yung nagiging dahilan para hindi tayo makapagsubmit sa kalooban ng Diyos. Yung ego at pride na meron tayo, ito rin po yung nagiging sagwil para maging mapagpakumbaba ang isang tao. Kasi ipinipilit niya kung ano yung gusto niya. No? Pagka po kasi ang nananaig sa atin ay yung ego at yung pride natin, hindi po tayo nakatingin sa Diyos. Nakatingin tayo sa ating sarili.
Kaya ang sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 2, ito ninyo ang inyong paningin kay Kristo Jesus na pinanggagalingan ng inyong pananalig at siya ring magpapasakdal nito. Kaya po, kaya po tayo, dahil lagi tayong nakatingin sa sarili natin at pag hindi po nangyayari yung mga bagay-bagay ayon sa kalooban natin, nasisira ang ating loob, nanghihina tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi again, nawala po yung ating tingin sa ating tuon, na ang tuon natin dapat kay Jesus, na siyang pinanggagalingan ng ating lakas. Tsaka po kasi ganito yan. Pag nagsuko din tayo ng kalooban natin sa Diyos, madaling tanggapin yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Bakit? Alam po natin na yun yung kalooban ng Diyos. Hindi po ito yung hindi po ito yung pagnanais lang natin na kumbaga parang coping lang natin. Hindi. Yun pong pagsasubmit sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, handa mong tanggapin ko ano man yung kalooban niya kasi alam mo kung ano man ang kalooban niya, yun ang makabubuti para sa iyo, yun ang makabubuti para sa atin. Hindi po madali yun, lalo na kung iba yung gusto nating mangyari. No? Pero kung mayroon po tayong ganap na pagsusuko sa kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin, malaki po yung maitutulong nito para yung sabi nga po natin, kung na-offend tayo dun sa ginawa o sa sinabi ng iba sa atin, madali nating mapapalagpas. Alam niyo po, yung pagpapalagpas po, nung ginagawa sa atin, hindi mamuti ng ibang tao, hindi ibig sabihin po, wala na tayong ginawa. Actually, yun yung pinili natin. Yung palagpasin yung hindi magandang ginawa. Kasi, if we will exert too much effort, lagi nating iisipin, hindi magandang ginawa sa atin, paano tayo makababawi sa mga gawa na hindi maganda sa atin, such a waste of time. Pati po yung kalusugan natin na-jeopardize in the process. Pero, if we have this confidence, no, dun sa sovereign will ng Panginoon and sovereign power of God, mga kapatid, alam natin, wala man tayong ginawa. No? Sabi nga, nasa Diyos ang paghihiganti. Ano man yung hindi natin kayang gawin yun ng Diyos. At alam niyo po, isa nga sa magandang bagay na natutunan natin dun sa church natin, pag sinabing paghihiganti ng Diyos, hindi ito yung paghihiganti na iniisip natin na negatibo. It is God's way of teaching everyone a lesson. Yung taong nanakit at yung taong sinaktan, na both in the process will benefit. Yun yung paghihiganti mula sa Diyos pagtutuwid. Pagtutuwid na sa proseso, magiging taong gumawa ng masama. No? Nakikinabaw sa pagtutuwid na ginagawa ng Diyos. Ito nga po magandang halimbawa dito, yung kaso ni Moises. No? Mahirap po yung maging leader ka, tapos you're doing all your best, but at the end of the day, you will be judged unfairly, no? Or yung magkakaroon ng rebellion laban sa iyo at sa iyong pamamahala. Hindi po maganda yun. No? O lalo hindi mainam sa pakiramdam yun. Pero si Moses, no, pinili din siya ng Diyos para pangunahan ng Israel sa paglabas mula po sa Egyptian. Makita po natin yung napakadaming rebellion na naganap sa kanyang pangasiwa. Pero bakit hindi po natinag si Moises? Pero kung ano yan, kung ang nakatingin yan, yung ego niya, kung wala yung kapakumbabaan, he will get frustrated. Well, he gets frustrated. I'm quite sure of it. No, pero makikita natin kasi dahil nakasuko na siya sa kalooban ng Diyos. At kilala na niya yung kanyang identity. No? Hindi mahalaga kung ano yung sasabihin sa kanya ng mga tao. Basta ang importante, ginagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin ayon sa kalooban ng Diyos. And it will be God, who will sustain him. It will be God. Kumbaga parang yung recognition, yung applause, hindi yung applause ng mga tao, hindi din yung recognition ng mga tao, yung after siya, kundi yung God's approval. Kasi yung pagkakalagay niya doon sa bilang leader mga Israel palabas ng Egypt, hindi tao naglagay sa kanya kundi ang Diyos.
At siguro po isang bagay na dapat nating maunawaan, yung kapakumbabaan po ay biyaya o bunga ng Espiritu. Hindi po ito katangian ng tao o kumbaga parang hindi siya bahagi ng pagkatao natin kasi we always want to be in control. We always want to be the right one. No? That is our personality. And huwag po natin ipagkamali yung palaging tahimik, yung oo na lang na, oh, ito po yung ito po yung mapagpakumbaba. Meron pong mga tao na tahimik, hindi kumikibo, no? Parang napakabait. No, pero that doesn't mean to say na, kumbaga they have their way, no? Kung paano po ipapakita yung nila, yung kanilang, kumbaga parang yung kanilang yabang. No? Kung hindi man yung yabang na gawin na nakikita natin sa ibang tao, no? Yung masyado nilang pagtatanghal sa kanilang sarili. It could be manifested in different ways. Hindi ang pagiging mapagpakumbaba po ay bigay at galing mula po sa Diyos. No? Mababasa po natin yan sa Galatia 5:22-23. Isa yan sa mga kaloob ng Espiritu ng Diyos. Isa yan ano po pala kaloob? Isa yan sa mga bunga yan po ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Yung po yan sa marami pong katangian na binanggit, yan po ay isa sa mga iyon. Yan po ay nagkagaling mula sa Diyos. Hindi yan lumabas na pusa sa atin, hindi natin pinaghirapan yan. Sabi nga po, yung pagiging mapagpakumbaba, parang it's a kind of training. It's a kind of training na natututuhan natin bawat araw sa gabay, pagtatama at pagtutuwid ng Espiritu ng Diyos. Hindi madali kasi ipinanganak tayong nakatingin sa ating pakinabang, nakatingin tayo sa pansariling kabutihan, nakatingin tayo sa kung ano yung iniisip natin at ano yung nararamdaman natin, pero hindi sa iniisip at nararamdaman ng ibang tao, kaya oftentimes hindi natin sila naiintindihan and sometimes it results, no? Hindi pala sometimes, most of the time, nag-result siya sa conflict. Kaya nga po, tingnan niyo po pag how to avoid all these things. Napakahalaga po ng empathy na mailagay natin yung ating sarili sa kanila. At pag alam niyo po, ginagawa po natin yung mag-empathize tayo sa ibang tao, nawawala po yung tingin natin sa ating mga kumbaga po parang pansamantala, nawawala yung pagtingin natin doon sa lahat ng iniisip at nararamdaman lang natin. Kundi nagsisimula tayong isipin at pakiramdaman yung iniisip at nararamdaman naman ng iba. And that is exactly the ministry of Jesus Christ. The ministry of Jesus Christ that was brought into this world. No, nung nagpunta po rito si Jesus Christ, hindi ang lahi ng Panginoon ay maunawaan niya ang nararamdaman at iniisip ng mga tao. Perfect mediator po si Jesus Christ sa Diyos at sa tao sapagkat siya ay Diyos at siya din ay taong totoo. And I would like to believe, no, kailangan niyang magkatawang tao para ganap niyang paintindihan ng mga tao, paano mag-isip at paano nila nararamdaman ng mga bagay-bagay. And it takes a lot of humility for someone in power like God. The highest position, the one that is omnipotent, the one that is in control of every single power that is known to this world, para bumaba at magkatawang tao. Walang bitbit na kahit anong titulo, walang bitbit na kahit na anong kayamanan. Except for what? Yung pag-ibig at mabuting intensyon. Alam niyo po, siguro nga, yun yung katotohanan doon na hindi po siguro sorry. Pag ang tao umibig, hindi po ba, natututo tayo ng pakumbaba. May mga bagay na mahirap patawarin, mahirap unawain, mahirap palagpasin. Pero natututunan natin palagpasin, natututunan natin umunawa at magpatawad kasi nagmamahal tayo. And it is God living in us. Mga kapatid,
Maliwanag po dun sa naging pag-aaral natin ngayong gabi na ang pagpapakumbaba po ay ano, pagsusuko ng kalooban sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang pagsusuko, kundi pagsunod. At ang pagpapakumbaba, hinihingi po talaga yan. At nagiging bahagi ng ating sarili sa patuloy nating pakikipag-isa sa Espiritu ng Diyos. Tingnan po natin ano, sabi nga, ano ba yung pakinabang sa pagpapakumbaba? Makita po natin mismo ang Panginoong Yesus. Anong sabi? Dahil siya nagpakumbaba, siya ay binigyan ng pangalang higit. No? Dahil sa kanyang pagsunod, nagkakamatay sa krus, binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa itong lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay lulod at ipapayag na kanilang bibigyan si Jesus ang Panginoon. Si Jesus Christ, hindi po siya tumutol sa lahat ng ginawa sa kanya. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung ipinapatapon sila, hindi nila sinabing, hoy, mga tapat na lingkod kami ng Diyos, bakit yung kami tinatrato ng ganito? Nung ipinag-utos ng hari, dahil hindi nila ginawa yung utos ng hari, sa halip ang sinunod nila ay ang kalooban ng Diyos, itinapon sila. Nung si Daniel ay itinapon po doon sa kulungan ng leon, dahil din dun sa pananalangin pa din niya at hindi pagsunod sa hari, dahil hindi mabuti po yung naging kautusan. Hindi po tumanggi si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, but all of them were saved by God and all of them get promoted. Hindi nila hinanap ang promotion. Ang hinanap po nila, huwag masalansang ang kalooban ng Diyos. At ang hinanap nila yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero at the end of their journey, actually, hindi pa katapos yung journey nila, they get promoted. No? Natahalan Diyos sa pamagitan ng buhay nila. Hindi nila hinahangad, pero ibinigay sa kanila ng Diyos. Mahirap at hindi biro ang papapakumbaba. Pero katulad ng isang mag-aaral na tinuturuan ng kanyang guro, sa patuloy na pag-aaral, sa patuloy na pagsusuko, sa patuloy na pag-aaral at pagsusuko sa salita ng Diyos, naniniwala po ako, matututunan natin. Doon lang talaga tayo magkakaroon po ng tunay na kapayapaan upang marunong tayo magpakumbaba. Kasi hindi na natin iniisip doon ano yung iniisip nila sa atin, ano yung sinasabi nila sa atin, ginawa nila tayo ng masama. No? Kahit ginawa nila tayo ng masama, bahala dyan ang Diyos, nandiyan ang Diyos, at hindi natutulog ang Diyos, hindi palalagpasin ng Diyos, lahat ng ginagawa nilang hindi makatao sa atin, and time will come, it will be God who will make, who will seek justice no, on my behalf. No? Ganun po ang mangyayari. Kaya wala ka masyadong iniisip. Pag napagpakumbaba ka, you build a harmonious relationship with God at sa mga tao na kapaligid sa iyo. No? And sabi nga po, yung buhay na mapagpakumbaba, mas na-enjoy mo yung buhay niyo. Kasi wala kang expectations na kailangan ibig except yung expectation ng Diyos. And God wouldn't expect anything beyond your capability. So kapag kaya po kapag kaya tunay na yung pamumuhay ng may kapakumbabaan ay isang buhay na pinagpala. Manalangin po tayo. Manalangin Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagong bagay na itinuro mo sa amin. Huwag lang po itong maging bahagi ng aming pag-aaral at kaunawaan. Kundi ang kaunawang ito ay maging bahagi ng aming pagnanais na makasunod sa iyong kalooban at maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po kami, samahan mo po kami sa aming pamumuhay bilang sa Kristiyano upang patuloy na maging halimbawa kami. Ang lahat ng ito, Ama, idinadalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon. Hindi naman, tinataas po namin lahat ng may sakit, lahat ng may pagpapalang material na kinakailangan.
lahat ng may mga mabigat na suliranin na pinagdadaan, ikaw po ang tumulong at nagpala sa kanila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin nga po muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po na pagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po maisabuhay din po natin ito at maishare sa lahat ng ating mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan, upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, midweek fellowship. Ganito rin pong oras, 6 to 8 p.m. via live streaming pa rin po. At syempre po, yung ating youth fellowship, every Saturday naman po yun. Face-to-face din po yun, 5 to 6:30 p.m. Ipag-imbita po natin sa ating mga kabataan. At ang ating Sunday fellowship, 2 session na po tayo, 9 to 11 a.m. Face-to-face pa rin po. At syempre po, yung panghapon, 2 to 4 p.m., face-to-face din po. At meron po tayong live streaming sa panghapon. Ayan po, tema po ng ating community, ang pastor natin, mahal natin, ang community natin ng lingkod, syempre po, mahal natin. At ang ating pamilya, mahal po natin. At dahil nabubuhay na tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y one in love, one in Christ. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless po. God bless. Picture po tayo, saglit.